Winnie, sabihin mo, historical kami ni Atom. Hindi pa naman. Kung dati kasi inakyat nila ang tuktok ng Mount Everest, sabay bukas naman sisimula nila libutin ang, well, eventually ang mundo, pero sa Southeast Asia muna sila magsisimula. Sakay ng balangay, di ba Atom? Ano bang dumadaan sa isip ng mga to? Alamin natin. Una-una sa team leader ng Team Balangay at Team Everest, si Sir Art Valdez, kasama natin ngayon. At ang isa sa mga climbers naman ng Team Everest, kasama natin, si Leo Oracion. Umagang kay ganda. Umagang kay ganda. Okay, unang-una, syempre ang unang obvious na tanong ano ba itong tinatayuan natin ngayon? Ito yung balangay. Balangay. Pwede naman sa amin paano ginawa itong balangay? Itong balangay, ito yung nahukay sa Butuan 1976 at carbon-dated 320 AE. Pero hindi naman ito yun, di ba? Hindi ito. Ito, galing yan. Bagong gawa. Yung mga kahawin ito galing Tawi-Tawi and actually, ginawa ito the way it was. Para malagyan ng mga bako at yung traditional paggawa, ginawa ito ng mga badyaw from Tawi-Tawi. Sir Art, itong mismong replica na ito, paano yung naging proseso ng paggawa niya? Kasi parang ito ay isang ancient na boat o bangka ng mga Pilipino, pero ngayon ay in-equip nyo. Paano itong naging proseso na yun? Yung paggagawa nito, yung traditional o yung paggawa ng bangka, yung shell first, nauna mo na yung kilya, pagkatapos sunod-sunod yung mga plank. So ito yung shell, di ba? Ito yung shell, di Yung, ba? itong shell nito. Pagkatapos, ang frame, yung ribs, last na yan. At balita ko, hindi kayo gumamit ng mga dekoryenteng machine, di ba? Ang pako nito kahoy. Oo, wala rin mga pako. Talaga Lahat manpower. Ito lahat. Yung faithful ito sa paggagawa noon, and then we'll sail it the way it was yung paglayag natin. Siguro Sir Art, ang isa pang mahalagang ikwento kung sino yung mga naging katulong natin sa paggawa nito. Di ba ito yung mga expert boat builders natin? Oo nga. Atong, yung Itawagin nga natin si Sir. ito si Jubael Muyong, siya yung team leader, kasama niya ng mga badyaw sa labas. Yung mga, sila nanggaling pa ng isa ng Sitangkot, sa Itaas, sa Sibuto. Punta sila dito para gawin ito. Sir, ano po ba itong awak ninyo na ginamit nyo to para magawa yung balangay? O ito po ang tinatawag namin pato. Balik ko mahirap. Ang traditional namin ang gagamitan para sa pagpapalay namin. Galing. Biro mo, puro mano-mano ito, ano? At of course, atong yung katulad ng video na loob, alam mo, may mga panaginip ka. At hindi din matutuloy yung panaginip kung wala nang tumutulong sa iyo. I just like to take this opportunity to get mabilis lang. Tawag operation gusto sila naniwala sa amin yung Holcim, yung Agalit at the Shapes, yung Goldman, yung Jollibee. Ito mga energized, mga kasamahan. Without them, life won't balangay. Tama ka dyan, sir. Alam nyo, mukhang ready na kayo. Talagang nagawa nyo na yung balangay at ready to sail na kayo tomorrow. Pero syempre, gusto namin malaman, saan ba mga destination natin? Ano ba yung unang pupunta natin o yung ruta natin? Yung ruta namin unang-una, punta muna kami ng Fort San Felipe. May museum dyan sa Sangre. Pagkatapos, tuloy kami ng Ternate, Calatagan, Batangas, at kung saan lugar. Pero looking at our website, may spot tracker dyan, spot tracker, makikita kami kung saan. Kung nasaan kayo? May paggamit sa amin ng... Sir Art, nasa Boracay. Yun, makikita yan. Ilagay lang dito para matatrack down kung saan. So online, pwede namin kayo Online o sundan. sa website. Si Leo, tanungan natin. Leo, ano ba yung mga inaasahan niyo sa biyahe? Kasi siyempre, ano to, di ba? Big Okay pa kayo? Okay ba kayong tumakita dyan? Bakit ba kayo nagpupunta sa ganitong klase mga biyahe? Well, ito, this time, kakaiba to kasi sa tubig. Nagaling kami sa bundok, pero at the same time, ang sasagupain din namin dito is nature. Yun yung pinag-iingatan namin. Kasi sa ngayon, di ba may global warming na, so ibang-iba na yung panahon dati. Sa panahon ngayon, suddenly, biglang lumalakas yung hangin. So yun yung mga binabantayan namin. Hindi nga, hindi pa kayo nakatakot na baka yung safety compromise tayo sa Paano nyo siniguro yun? Kung pagdating namin, isang ayon sa paglayag ng ating manino, yung what are these, yung guided by the harmony with nature. Siyempre, pag masamang panahon, doon na kami sa tabi. Ay, gusto ko yung harmony with nature, Yung harmony with the boat. Alam mo naman yung capacity ng boat, hindi na kayang Tama. lumabas yan na
susungin yung malawak na karagatan kung hindi magandang panahon. At pangatlo, harmony with the people. Kailangan may sinuwa sa nila lahat. Hindi kumbaga parang gusto nyo lang i-conquer lahat. No, walang Dapat ganon. may timpla rin po. Kasi yung mga ninuno natin, buong pamilya nila, yung mga balangay, yung balay. Itong balay nila, yung bahay nila, pamilya nila nandyan. So, they travel in harmony with nature. Wala sa lang, Sir Art. Leo, baka pwede niya sagutin, bakit ba kasi ginagawa Doon. itong mga bagay dito? Diba? I mean, bakit po kayo, bakit ng kay taas sa bundok at conquer pati ang tubig? Well, ito kasi, pareha sa Everest, very symbolic to pag-akyat ng Mount Everest. Ito naman ngayon, yung balangay, kasi inaano to sinisimbolize yung community natin. At gusto namin ipakita sa buong mundo at sa mga Pilipino na tayo, si Fairy people tayo, nanggaling tayo sa tubig ng tayo ng Fairy. So yun yung gusto namin ibulat. At at this time, kahit ipakita din namin na kayang-kaya ng board na to at kayang-kaya ng mga Pinoy. Kayang-kaya ng mga Pinoy. Gusto ko yung message na yan. Di ba, Ato? Pero mamaya babalik pa tayo kasi ipapakita natin kung ano ba yung mga papaulin nila sa biyaheng ito, ano ba yung mga preparations. Pero bago ang lahat, alamin din natin kung safe nga ba maglayag ngayon at bukas sa Zodiac by Zen. Okay. Umaganda yung bawa.